lest thou be consumed. Genesis 19 verses 12 to 29. If you are able, please stand for the reading of God's Word. Sundan niyo po sa inyong mga mata sa pagbasa ng ating pong teksto sa umagang ito mula po sa Genesis 19 verses 12 to 29. Hear the word of the Lord. Then the men said to Lot, "Have you anyone else here? Sons-in-law, sons, daughters, or anyone you have in the city, bring them out of the place. For we are about to destroy this place, because the outcry against its people has become great before the Lord, and the Lord has sent us to destroy it." So Lot went out and said to his sons-in-law who were to marry his daughters, "Up, get out of this place, for the Lord is about to destroy the city." But he seemed to his sons-in-law to be jesting. As morning dawned, the angels urged Lot, saying, "Up, take your wife and your 2 daughters who are here, lest you be swept away in the punishment of the city." But he lingered. So the men seized him and his wife and his 2 daughters by the hand, the Lord being merciful to him. And they brought him out and set him outside the city. And as they brought them out, one said, "Escape for your life. Do not look back or stop anywhere in the valley. Escape to the hills, lest you be swept away." And Lot said to them, "Oh no, my lords. Behold, your servant has found favor in your sight, and you have shown me great kindness in saving my life. But I cannot escape to the hills, lest the disaster overtake me and I die. Behold, the city is near enough to flee to, and it is a little one. Let me escape there. Is it not a little one? And my life will be saved." He said to him, "Behold, I grant you this favor also, that I will not overthrow the city of which you have spoken. Escape there quickly, for I can do nothing till you arrive there." Therefore the name of the city was called Zoar. The sun had risen on the earth when Lot came to Zoar. Then the Lord rained on Sodom and Gomorrah sulfur and fire from the Lord out of heaven. And he overthrew those cities and all the valley and all the inhabitants of the cities and what grew on the ground. But Lot's wife behind him looked back, and she became a pillar of salt. And Abraham went early in the morning to the place where he had stood before the Lord. And he looked down toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the valley. And he looked, and behold, the smoke of the land went up like the smoke of a furnace. So it was that when God destroyed the cities of the valley, God remembered Abraham and sent Lot out of the midst of the overthrow when he overthrew the cities in which Lot had lived. This is the word of the Lord. Tanggapin po natin ng may buong pagpapakumbaba at pagsamba sa harapan ng ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa kalayaan na pinagkakala mo sa amin, hindi lamang na mabasa o marinig ang iyong salita, kundi marinig at tanggapin din ang kapahayagan nito na sa iyong biyaya ay nakasentro kay Kristo Jesus at sa kanyang ebanghelyo. Panginoon, amin pong pinagkakatiwala ang aming puso't isipan at nawa sa kapangyarihan ng salita ng Banal na Espiritu, may pagkaloob din sa amin, O Diyos, ang kaparaanan kung paano kami makatutugon ng may pasasalamat, mapagpasalamat at pagsunod sa iyong kalooban upang ikay aming luwalhatiin alang-alang sa sakripisyo na isinakatuparan ni Kristo Jesus para sa amin, para kami hindi na tumanggap ng iyong puot at paghahatol, kundi pag-ibig at pagtanggap sa amin bilang iyong mga anak. Panginoon,
Nawa sa iyong biyaya ang lahat ng kakulangan at kahinaan ng iyong lingkod ay mapunan ng iyong biyaya at maitanghal sa aming kalagitnaan walang iba kundi ang iyong bugtong anak na si Kristo Jesus. Salamat, Panginoon, nawa maranasan ng bawat isa ang tunay na kapahingahan sa aming puso't kaluluwa. Mapatatag po kami sa iyong tapat na pangakong pagliligtas na ang patunay walang iba kundi si Kristo Jesus. Salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Makakapo na po ang lahat. Gaya pa na sinabi, ito po yung second part ng pagpapatuloy natin po sermon ng nakarang linggo. Kaya po ang ating title is the same, Lest Thou Be Consumed. And without further ado, tutuloy lamang po natin yung atin pong pagtingin dito po sa buong Genesis chapter 19. Kaya naman, kung nakaraang linggo, ang tiningnan po natin sa Genesis 19 verses 1 to 11, as our first point, yung detestable abomination ng men of Sodom. Yung kasamaan, yung hindi lang kakilakilabot, kundi yung karumal-dumal na kasamaan ng mga lalaki sa Sodom, kung saan sa halip na magpasailalim dun sa tamang order, natural order na sinet ng Diyos, ay pinakita nila kung paano na sinasalangsang yung tunay ni Diyos sa pamamagitan ng pagpapakasasa ng kanilang mga sarili sa kanilang kalaswaan at kasamaan. Sa pagpapatuloy, makikita natin dito, mga kapatid, na dahil sa detestable abomination ng men of Sodom, and of course, when I speak of Sodom, kasama din yung Gomorrah. Dito sa verses 12 to 29, for our second point, matutunguhan po natin yung kakilakilabot na pagunaw ng Diyos sa Sodom. Or in other words, for our second point, that awful destruction of God for Sodom and Gomorrah and the cities sa pamagitan po ng verses 12 to 29. And under this second point, makikita natin letter A, sa verses 12 to 22, sa kabila, yung ibubuhos na puot ng Diyos bilang paghuhukom at pagpaparusa, makikita natin sa verses 12 to 22, yung wondrous compassion that is at work. Yung kamangamanghang habag na may papahayag dito sa verses 12 to 22. But of course, the story doesn't end there. Inevitably, it will lead dun sa huling bahagi, at yun ay walang iba, no? Kung yung background po, yung wondrous compassion, inevitably, sa 23 to 29, makikita natin yung consuming wrath of God against all ungodliness. So under our second point, which is the awful destruction, titingnan muna natin for our first subpoint sa verses 12 to 22, yung wondrous compassion declared and proclaimed here. And of course, like what I said, inevitably, sa verses 23 to 29, in conclusion of this passage, ay yung consuming wrath of God against all ungodliness manifested or shown dito po sa Sodom and Gomorrah. So, makita natin, nung nakita natin nakarang linggo, kung ano yung ginawa, yung pilit na gustong gawin ng mga Sodomites dun sa angels na in-entertain ni Lot sa kanyang bahay. At nakita when Lot finally saw yung ginawa nitong mga men na ito, who happened to be angels mula sa Diyos, ang kanilang mga ginawa laban sa mga Sodomites, binulag dahil sa kanilang kabulagan sa katotohanan. Dito makikita natin, itong mga men na ito na tinanggap o winelcome ni Lot sa kanyang tahanan ay mga angels ng Diyos, at finally, dinisclose nila kay Lot kung ano yung kanilang purpose
no? Parang purpose-driven visit. Ano yung kanilang purpose ng pagparito, o hindi pagparito, no, pagdako sa Sodom? Kaya sa verse 12, balikan natin yung sinasabi, no? Sabi ng mga anghel ng ating Panginoon, meron ka ba bang iba na nabibilang sa iyo rito? Yan, isa-isa, sons-in-law, sons, daughters, or anyone you have in the city. Yung anyone you have in the city, probably, do you have any slaves or servants under your household? Warningan mo na sila. Nang sila'y makaalis sa lugar na ito. Bakit? Verse 13. Dito na, nireveal na ng mga angels kung ano yung purpose ng kanilang pagbisita doon. For we are about to destroy this place. No? Nakita na natin ito nakaraang linggo. Gugunawin na ng Diyos sa pamagitan ng mga anghel na yon yung Sodom at Gomorrah dahil sa kanilang kabuktutan, sa kanilang kalasuan, sa kanilang kasamaan. Noong nakaraang linggo, no, days after last Lord's Day, nag-usap kami ng misis ko, sabi niya, kung uulitin kaya ito, ano kaya unang tatamaan? Sabi ko, siyempre Hollywood. Isa sa mga candidate, no? Unang-unang, kung if we could just play with our minds, kunyari, uulitin itong bagay na ito, saan kaya ito unang tatama? Walang ibang tatamaan ito, kundi agad yung Hollywood. No? Kaya nung pagkasabi ng mga angels kay Lot, itong warning na ito, palabasin nyo na sila. Kung sino man nabibilang sa'yo dito. Bakit? Kasi gugunawin na namin to. Ito yung dahilan kung bakit pinadala kami dito ni Yahweh. Upang wasakin ang Sodom at Gomorrah. Kaya sa verse 14, makita natin, si Lot lumabas. Lumabas na. Verse 14, so Lot went out. Mamaya, no, magtataka kayo, ano ba naman to si Lot? Ano ba naman itong mga pinagagawa niya? No? Pero wag na yating maalis sa ating isip that Lot acted in faith. Dito makikita natin si Lot, in faith, he acted in such a way that he went out of his house for what? Para kitain o hanapin yung kanyang mga sons-in-law. To warn them of the impending judgment or destruction for Sodom and Gomorrah. Tandaan natin yun, si Lot, he acted in faith. But that faith is expressed, as we can see in verses 12 to 22, in that wondrous compassion. Yung pag-ibig. Si Lot, bagamat betrothed, yung kanyang dalawang anak na babae sa mga lalaking ito, so betrothed, hindi pa talaga, ikakasal pa lang, pero betrothed na, pero sa ancient Near East na culture and ways, ay that's as good as married, hindi pa lang nako-consummate yung marriage. Nakaraan, nag-usap ko yung misis ko, paano pag nagkaroon tayo ng anak na babae na may manliligaw na? Sabi ko, nako, walang aabot sa pamantayan. Koko, Lot, isipin ko, pambira, baka maging problema pa ito ng mga anak ko. Hindi ko na ito wawarningan. Diba? Sabi nga, when in-laws become outlaws. Pero dito, no, yung kamangha-mga compassion ni Lot, no matter how imperfect or frail his faith was, and yet out of compassion, he went out to meet his sons-in-law, to warn them that they may escape God's judgment against Sodom and Gomorrah. So by faith in God, by the grace of God, Lot had that compassion for his sons-in-law, so much so that he went out
Tandaan natin, nabulag lang yung mga men of Sodom. Binulag yung anghel. Hindi sila nawalan ng kamay, nawalan ng paa. So kung lumabas siya, no, total, wala naman silang discrimination. Kahit sino, basta lalaki, gagawa nila ng kasamaan. The danger was still there. But Lot acted in faith, and out of compassion, he went out of his house in order to meet his sons-in-law. Kaya lang, ano nangyari? Ano sabi niya? May dalawang imperative dito mga kapatid, yung up, get out of this place. Ganun katindi yung urgency na pinapakita rito. Sisirain o gugunawin ng Diyos ang city na ito. Pero anong sabi? Para sa kanya mga sons-in-law, ay hindi ka panipaniwala yung sinasabi ni Lot. Kaya para sa kanila, parang nagjo-joke lang si Lot. But for us to understand this better, actually, yung response ng mga sons-in-law na hilaw, di ba may term na gano'n? Yung binan mong hilaw, no? Yung kanyang mga manugang na hilaw, they mocked him. Ano pinagsasabi nito? Paano magugunaw mundo? Ay magugunaw ang syudad na ito. Flourishing nga ito. Center nga ito ng commerce. Flourishing ang city nito. So much so na ganun kayaman yung city na wala na silang understanding na merong Diyos to whom they must give an account. Kaya sa kabila nung double imperative na ito, rise up, go out. Wala. Ang naging tugon nila, they mocked Lot despite Lot's compassion for them. Ganda ng paalala ni Matthew Henry, mga kapatid. Those who through grace are themselves delivered out of a sinful state should do what they can for the deliverance of others, especially their relations. Ano ibig sabihin nun? Kung ikaw'y mananampalataya at in-enjoy mo yung kaligtasang pinagkahirapan ni Kristo Jesus, sa biyaya ng Diyos, isa sa mga bunga o isa sa mga patunay na totoo yun sa iyong puso, ay meron kang habag para sa iba na sila'y maligtas din. Kaya gagawin mo ang lahat, especially para sa iyong mga mahal sa buhay. Gagawin mo ang lahat para maipahayag sa kanila yung mabuting balita na kaligtasan. Kabalintunaan, mga kapatid, para sa isang tao nagsasabing siya'y mananampalataya ni Kristo Jesus, naligtas sa kanyang mga kasalanan, naligtas mula sa poot ng Diyos. Kabalintunaan na siya ay walang pakailam sa iba. Bakit? Kasi ang tunay na ligtas, nagbubunga ang banal na Espiritu sa kanya. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos pagdating sa bunga ng banal na Espiritu? Hindi ba? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, so on and so forth. So out of love, out of compassion, hindi ka mapipirme na okay na ako, basta ako ligtas, wala akong pakialam sa kanila. Hindi. You will do everything with the risk, like what I'm fond to say, with the risk of scratching your vocal cords. You will keep on calling them, reaching out to them, doing everything according to what God has provided to you. Ano, hindi dahil birthday ng nanay ko bukas, no? Pero sa lahat ng kapintasan ng aking nanay, no, sa pagkaladkad niya sa amin na literal, no, may kasamang kurot papunta sa church, no? Siyempre kami kakanta ng sa church, so kami masama ang loob. Kasi may kurot dito, kurot diyan, hatak dito. Pero kung babalikan mo, I would never be a pastor if not for that. Hindi ba? Kaya mga kapatid, tayo mananampalataya ni Kristo Jesus. Ang sambit natin dapat ganito, lest thou be consumed. Lest you be swept away. Kung manatili ka dyan sa kapaluluan ng kasalanan at pagtalikod sa Diyos, hindi pagtalima, at hindi pagpapakumbaba sa Diyos, ang iyong sasapitin walang ba kundi yung buong puot ng Diyos.
Balikan natin yung naging reaction ng kanyang mga sons-in-law. Ano kanilang ginawa? Sa kanilang isip, no, si Lot ay nagbibiro lang. He was jesting or he was joking. And because of that, they mocked him. Pero tandaan niyo mga kapatid, and it is by the grace of God that you understood this. That's why you're here. Never treat as a joke God's warning of His vengeance against all ungodliness. Again, never treat as a joke God's warning of His vengeance against all ungodliness. Kailanman, wag nating tatratuhin bilang biro-biro yung babala ng Diyos patungkol sa kanyang paghihiganti sa lahat ng kasamaan. Kaya rin makapagpapatunay that in the past, no, ginawa natin ito. In one way or another, maliit man o malaki, hidden man o revealed, maraming pagkakataon sa ating buhay, bago tayo nakatagpo, bago tayo natagpuan sa biyaya ng Diyos, hindi natin sineseryoso yung mga warning ng Diyos. But thanks be to God, tayo na mga mockers, tayo who treated lightly God's warning, God was so compassionate to us that instead of pouring out the full measure of His wrath upon us, He poured out His love for us through our Lord and Savior Jesus Christ. That's why you're here. And do not be content that it's only you. It's only you na naririto. Kung po pwede, no, as far as the law of the land allows, kalad ka rin nyo patungo sa lugar na ito. Ang inyong mga mahal sa buhay. Huwag kayong mapayapa. Sabi ko na yung tyranny of the first point, no? Mahaba pa ito. Anyway. Pero ang kagandahan dito, hindi lang ito yung compassion Lot sa kanyang family, but actually, God's compassion to Lot and to his family. Kaya pagdating sa verse 15, as we move forward, ano sabi doon? Nung madaling araw na, no? Madaling araw na eh. Yung mga anghel ay patuloy na kinakausap si Lot. Anong sabi? Bangon na, no? Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Up, take your wife and your 2 daughters who are here, lest thou be consumed, lest you be swept away in the punishment of the city. Sabi sa verse 16, minamadali na ng mga anghel si Lot. Now, balikan natin mga kapatid, sa nakaraang linggo, naalala natin kung paano, naalala natin, si Lot, minamadali niya yung mga men, yung mga angels na to, na huwag magstay sa town square of the city, kundi tumuloy sa bahay. Na kung paano minamadali ni Lot yung mga angels na ito, ngayon naman minamadali na siya ng mga angels na ito na huwag ka na magstay sa bahay na yan. Bakit? Tignan niyo yung statement dito sa last part ng verse 15. Lest you be swept away in the punishment of the city. Actually, yung word na punishment, yung exact word dyan ay dapat iniquity or sin. But as the Bible reveals, as the Bible teaches, and which is easily and automatically understood ng mga original recipients ng of course, the Hebrews or the Israelites, hindi mo mahihiwalay yung sin and punishment. Tandaan yan. If you look at how this was originally written, yung lest you be swept away in the punishment of the city, actually yung punishment doon, ang word dapat doon is sin or iniquity. So if you will translate it, lest you be swept away in the sin of the city, in the iniquity of the city. Pero walang tension doon, walang problema. Bakit? Kasi yung sin and punishment is easily understood by the Israelites and the Hebrews as inseparable. Hindi mapaghiwalay yun. Pag may kasalanan, may kaparusahan. At yung sukdulang kasalanan ng mga Sodomites, may sukdulang kaparusahan mula sa Diyos. Pero nang nakita natin sa verse 16, tingnan nyo, but he
lingered. Pag sinabi niya sa akin na, tara, uwi na tayo. Hindi, nag-ano pa ako. I will linger sa mall, no? I keep on, mabigat na yung ulo ko kasi nandito lahat yung shopping cart, no? Kayang-kaya ko yun. Kaya ko mag-window shopping sa mall, lakad lang ng lakad. No? Hindi mo na ako aalis hanggat hindi ko na satisfy yung mga checklist ko sa aking isip. Kaya ko yun. But, I hope, this is not out of hubris or pride, no? Pero, nakita mo na yung ginawa ng mga anghel sa men of Sodom, at sinasabi na sa iyo na umalis ka na, pero nangyari kay Lot, verse 16, but he lingered. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin? Sa halip na with urgency, hindi sinunod ni Lot yung utos ng mga anghel, siya'y nanatili. May term na ginagamit yung nanay namin, si mama, na paiyan-iyan, no? Madalas yan. Pag umaga, puro ko paiyan-iyan. Hindi mo makita, may gagawin agad. Pag gising ko sa umaga, uupo ako, trying to remember all the regrets that I have for the past day. Hindi, ganun ako, no? I will linger a bit. I will try to condition my mind. Si mama, lagi sinasabi sa paiyan-iyan, ang dami mong paiyan-iyan. Si Lot, hindi lang yun ang kanyang ginawa, hindi yung ano kayang gagawin ko, kundi katakataka na sa halip na sundin, yung sinabi ng mga anghel, abay na natili si Lot. Now we can think of all the reasons why Lot wanted to linger. Pero anong ginawa? Anong ginawa ng mga anghel? Tingnan nyo, so the men seized him and his wife and his two daughters by the hand. Kaya, dun nakaraang linggo, makita natin kung paano minadali ni Lot yung mga men to stay in the house. At dito, minamadali na siya ng mga men or angels na yon na umalis sa house. Nung tumanggi yung mga angels kay Lot, sa pagstay sa kanyang bahay, anong ginawa ni Lot? He pressed on them. Hinawakan niya to the point na tinutulak niya yung mga men na yun, mga angels patungo sa kanyang bahay. Exactly, ganun din yung makikita natin dito. Hinawakan na siya nung mga anghel at yung kanyang mga anak at kanyang asawa. No? Ano pa bang hinihintay mo? Lumabas ka na. Ano yung dahilan? Ano yung dahilan kung bakit yun ang ginawa ng mga angels kay Lot at sa kanyang family? Kahit pa nakakalungkot na he lingered, huwag niyong kalimutan yung sinasabi ito, the Lord being merciful to him. The Lord being merciful to him. Dahil sa habag ng Diyos para kay Lot. Hindi dahil sa karapat-dapat siya. Hindi dahil sa impeccable or flawless yung kanyang faith. But because of the Lord being merciful to him. Na huwag na tayong lumayo. No? Perhaps in our minds, we've been brewing this thought na, ano ba naman to si Lot? Ang dami na nga nakita, ang dami na nga sinabi sa kanya, ayaw pa rin sumunod. Kaya tuloy, kailangan siyang hawakan para lamang piliting makalabas ng bahay. O na tayong lumayo, ganun din tayo. Minsan hindi nga yung anghel ang hawak sa iyo, kami, mga office bearers, hawak sa inyo. Of course, with gentleness. O kaya naman ikaw sa iyong anak. Bakit? In view of God's mercy. In view of God's mercies. Not because, okay, kailangan ko i-fulfill tong responsibility nito. Hindi, dahil sa habag ng Diyos. Dahil sa habag ng Diyos, kaya ginagawa ito para sa iyo. Huwag kang manatili sa kapahamakan. Lumabas ka sa tahanan kung saan inuutos ng Diyos na yung iwan or else you will be consumed in their iniquity and in their punishment. Kaya nga sa verse 17, they seized him. Ibig sabihin, hinawakan na ng mga angels si Lot, kanyang mga anak, kanyang asawa,
And sa verse 17, nilabas na sila ng mga anghel. Sa verse 17, at binigay yung malinaw na utos, escape for your life. Do not look back or stop anywhere in the valley. Escape to the hills, lest you be swept away. So, ibig sabihin, pinagkalob ng Diyos yung hills na yun, o yung burol, o yung dakong bulubundukin na yun, para kay Lot, doon kayo pumunta. Hindi kayo tatamaan ng punishment ng Diyos doon. Huwag kayong tatalikod, huwag kayong hihinto, huwag kayong lilingon pabalik. Diba? Pero napakaganda pa rin ang response ni Lot. Verse 18, ano sabi? Lot said to them, "Oh no, my lords. Behold, your servant has found favor in your sight, and you have shown me great kindness in saving my life." That's good. He acknowledged it. Pero ano sabi ni Lot? Hindi ko kaya. Hindi ko kakayaning tumakbo papunta doon sa bundok or sa hills. At aabutan ako ng punishment ng Diyos sa Sodom at Gomorrah. Yan sabi niyo, lest the disaster overtake me and I die. Pwede bang wag na lang doon? Meron namang city maliit dito. Maliit lang to. Hindi kasi laki ng Sodom at Gomorrah. So, mas konti lang yung masasama rito. Doon na lang ako. Behold, this city is near enough to flee to, and it is a little one. Let me escape there. Is it not a little one? Ano ibig sabihin? No. Naintindihan ni Lot na, o nga, talagang dapat ipunish yung Sodom and Gomorrah. Pero maliit lang naman to eh, yung city nito. By the way, this is the city of Bela. At yung king ng Bela, isa ito dun sa 5 kings na lumaban dun sa 4 kings. Na tinalo naman ng 4 kings, na tinalo naman ni Abraham para lang mapalaya si Lot. Eh, sabi ni Lot, doon na lang ako. Hindi ko, mataba ba si Lot o ano ba? Ako ini-imagine ko talaga, ano ba to si Lot? Tumaba sa Sodom. Pero sabi niya rito, doon na lang ako, maliit lang naman yun. Baka hindi pa umaabot sa langit yung kasalanan ng mga yun, kaya para maligtas ako. Kaya sabi niya, and my life will be saved. Alam niyo, sa 17 to 22, yung salitang flee, very, very seldom that I mention Hebrew word, no? Pero yung salitang flee, malet, 5 times yun. Dalawa sa verse 17, sa verse 19, verse 20, tsaka verse 22. Ang kagandahan dito, no? Anong pangalan ng bida natin dito? Si Lot. So, yung the sound and play of words, yung Lot, stop being Lot and just malet. Stop being Lot. Huwag ka na maglinger. Flee, flee, flee. Hurry in your escape to the hills. There's that place provided for your deliverance, lest thou be consumed in the city. Pero ano naging response ni Lot? Hindi ko kakayanin. Hindi ko kakayanin. Now, as I learned, no, not only from the Puritans, but even in the company of pastors in Geneva, yung application nila sa sermon, ito yung isa sa mga accusations sa reform, puro doctrinal, theoretical, ganito, hindi applicable sa buhay. Hindi, mahaba ang application sa reform preaching. Kaya nga, ang application dito, mga kapatid, kitang-kita rin natin yung mga sarili natin dito kay Lot. Sinabi ng Panginoon na who shall separate us from the love of Jesus Christ? Shall hardship, trouble, nakedness, famine, persecution, danger, or sword? Ano sabi ng Panginoon to Apostle Paul? Nay, in all these things. For I am convinced that neither death, nor life, nor anything in this world shall separate us from the love of Jesus Christ. And yet we find ourselves being Lot in one way or another, over and over again. Lord, alam ko, binigyan mo ako ng buhay na walang hanggan, pero aabot ba ako this week? You have accepted me and reckoned me as your dearly beloved child. Pero, hindi nila ako accepted sa aking workplace. I want to gain their favor. I want to be this or that.
No, in other words, kitang-kita natin yung sarili natin dito kay Lot. Sa tuwi-tuwi na. Whenever our eyes drift away from the gospel of our Lord and Savior Jesus Christ, God has said this for our salvation. God has provided this for our salvation. And yet, foolishly, we keep on trying to bargain before the Lord that our ways are better than His. Lord, di ba sabi mo naman, ito yung paborito ko bilang pastor eh. No? Lord, di ba sabi mo naman, you will provide all my needs. Mas maganda yung sweldo nito eh. Kaso, hindi ko sigurado kung makasasamba ako sa iyo eh. Pwede bang Pwede bang subukan ko muna? Ayun, dan tayo eh. Ito pa. Ito yung pinaka kumukulo yung dugo namin. Alam niyo kung ano? Hindi, pastor, mahal ko na talaga eh. Gagawin ko na lang para share yung gospel. Dudang nga ako kung talagang gospel yung mo eh. Paano i-share mo sa iba? Gayon pa man, wondrous compassion pa rin. Verse 21, ano sabi? He said to him, behold, I grant you this favor also, that I will not overthrow the city of which you have spoken. Escape there quickly, for I can do nothing till you arrive. At doon in-explain kung bakit yung city of Bela ay pinangalan ng city of Zoar. Kasi Zoar means little. So in short, ang kabalintunaan dito, inappoint na ng Diyos yung lugar kung saan maliligtas si Lot. Pero sa isip ni Lot, ang ganda ng tanong ni Matthew Henry, could not he that saved him from greater evils save him from the less? Niligtas ka nga sa kahalayan ng mga Sodomites. At sinabing ililigtas ka nga mula sa pagunaw nito. Pero sa tingin mo, mas alam mo kung ano yung mas tama para sa iyo. Balik tayo again sa practical application. Sinabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. Anong ginagawa natin pag nakakalimot tayo? Seek other things. Somehow try if you will end up giving some time for the kingdom of God and His righteousness. Binabaligtad natin lagi. Ngayon pa man. No, hindi mo pwedeng sabihin, pero pastor, okay naman ako eh. Ay, sa habag ng Diyos. Sa awa lang ng Diyos. Kung hindi sa habag, biyaya at pag-ibig ng Diyos, hindi tayo aabot ng Lord's Day. Dahan-dahanin ko, tinatawag sa preaching na pastoral moments, no? Ulilin kami ng konti. Mga kapatid, hihinaan yung boses. Kung hindi sa habag ng Diyos, hindi tayo aabot ng Lord's Day. Balikan niyo yung nagdaang linggo, kung ano mga bagay yung pinaghihingi niyo sa Diyos. Pinagpipilit niyo sa Diyos. Pero saan tayo nasumpungan? Sa biyaya niya. Na hindi ibig sabihin, ina-approve niya yun, ha? Magpasalamat na lang tayo na sa kabila ng ating mga kahinaan, kakulangan at pagmamalabis, hindi nun magagapi o masusupil yung mas malawak, mas malaki, mas mataas, at mas mahiwagang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya nga wala tayong i-attribute sa sarili natin, kundi lahat ng kapurihan, kaloote at pagpapasalamat sa Diyos. Ang ganda ng paalala ni Calvin eh. Si Calvin. Sabi ni Calvin, since God so kindly and gently bears with the evil wishes of His own people, what will He not do for us if our prayers are regulated according to the pure direction of His Spirit and are drawn from His Word? Kaya nga sa Romans 8:32 yun sinasabi, di ba? He who did not
spared His own Son, but willingly gave Him up for us all, how will He not also, gusto ko sa Tagalog kung hindi niya pinagkait sa atin yung kanyang bugtong na anak, ibinigay nga siya para sa atin. Paano hindi niya ibibigay sa atin yung mas maliliit na bagay na para sa kanyang kalwalhatian at para sa ating kabutihan? Kaya nga dito kahit sablay yung bargaining dito ni Lot, saan siya nasumpungan? Sa habag ng Diyos. The Lord being merciful to him. And I firmly believe that there is a purpose why this bargaining of lots was included here. Bakit? Binabalikan nun kung paano si Abraham na kanyang uncle, quote-unquote, nag-bargain or nag-plead din sa Diyos dahil o alang-alang sa covenant ng Diyos kay Abraham, at it so happens si Lot ay pamangkin ni Abraham. In view of that covenant that God established with Abraham, recipient, hindi lang naambunan, kundi nakinabang din si Lot sa kabutihan ng Diyos para kay Abraham. Kaya dito pinapakita, dahil sa habag ng Diyos, yung mahabagin na Diyos na dapat kilalin ng lahat, kung paano niyang napagbigyan si Abraham sa kanyang panalangin o pag-intercede. In-honor yun ng Diyos at dahil doon, nakinabang din si Lot sa kabila nga ng kanyang frail and faulty faith, as we have clearly seen in the way that he has acted. Mga kapatid, paalala ito sa ating lahat. Huwag nawa tayong masumpungan sa kapaluluan na ang kinin natin para sa ating mga sarili lahat ng credit kung bakit tayo kumikilala sa Diyos, naglilingkod sa Diyos. Itong katotohanan, kaya ka naririto, may kinasangkapan ng Diyos para sa iyo. Ulitin ko, kaya ka narito, nakikinabang sa Ebanghelyo ng Diyos, sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus, sa buhay na walang hanggan, dahil nalugod ng Diyos na kumasangkapan ng kapwa mo makasalanan, ngunit ginawa niyang tagatanggap ng iyong biyaya, nang sa gayon maparating sa iyo yung Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Kaya noon dapat maging tugon natin, mapuno yung puso natin ng pagpapasalamat sa Diyos na Panginoon tunay dahil lamang sa iyong habag kung bakit ako narito. Kaya naman dahil sa habag mo para sa akin nawa, mapuno din na aking puso ng habag sa aking pamilya, sa aking mahal sa buhay, sa aking mga kaibigan. Mahabag ako sa kanilang kalunos-lunos na kalagayan, liban na sila'y masumpungan sa biyaya na hatid ni Kristo Jesus. Hindi tayo manghihinawa. Yes, of course, makakaranas tayo ng kapaguran. Sasabihin natin sa ating mga sarili, ayoko nang invite to, ayoko nang kausapin to, ayoko nang share ng gospel to. 30 years na. No? Pag sinabi kong, sama ka sa church, hindi agad binabasa yung message, pero kailangan gawa ka pa, tara, kape tayo. Para lang maisingit mo yung gospel, ayoko nang kausapin to. Naiintindihan ko, no, napapagal tayo, napapagod, napupuno. Pero nawa, sa tuwi-tuwi na, ma-refresh yung ating mga puso't isipan ng wondrous compassion of the Lord that He has shown to us by using mortal instruments so that the gospel would reach to us. Yun din yung asamin natin. Malugod ng Diyos, nakasangkapanin tayo para marinig ng iba yung tunay na Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Bakit? After that wondrous compassion of the Lord, we will see, as we move to our second and last sub-point, sa verses 23 to 29, after God's wondrous compassion, here we see nothing but the consuming wrath of God. Verse 23, anong sabi? Sumikat na yung araw nung nakarating si Lot sa Zoar.
Ang ganda kung bakit ganito yung paalala, huwag ka mag-iwan ng tissue sa inyong bulsa, no? Yan. Importante yung bakit nilagay yung information dito na to sa verse 23, na sumikat na yung araw nung nakarating si Lot sa Zoar. Kasi nasabi ng Panginoon through the angels, di ba? Walang magagawa yung mga anghel sa Sodom at Gomorrah hanggat hindi pa nakakarating si Lot dun sa Zoar. Nung nakarating si Lot sa Zoar, maliwanag na, sumikat na yung araw. Importante ito mga kapatid, bakit? Kung paanong yung men of Sodom carried out the full force of their evil deeds in the darkness of the night, here the Lord will let everyone see how He would exact His wrath and vengeance against their wickedness. The truth remains. The people belong to this world may, by God's providence, may do everything they want in the darkness of the night. But time will come that all their evil deeds will be exposed in broad daylight in the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. And this is verse 24. So magkakatuloy, then the Lord rained on Sodom and Gomorrah sulfur and fire from the Lord out of heaven. Pansin ninyo sa verse 24, dalawang beses binanggit yung tetragrammaton o in the name of God, the name, yung capital L-O-R-D, Yahweh in Hebrew. Dalawang beses sa simula at sa dulo. Then the Lord rained on Sodom and Gomorrah sulfur and fire from the Lord out of heaven. Nire-reinforce nito sa atin yung katotohanan na yung disaster na dumating sa Sodom and Gomorrah ay hindi by natural causes lamang. Sa halip, deliberately, ito'y pinadala ni Yahweh mismo. At yun ay mula sa langit. Kung paanong yung kasamaan ng Sodom ay yung sigaw laban sa kasamaan ng Sodom ay umakyat patungo sa langit. Mula sa langit, ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot laban sa Sodom. At ito pa yung importante mapansin natin. Tingnan nyo sa verse 24, then the Lord rained on Sodom and Gomorrah. Yung statement that the Lord rained o nagpaulan, una yung ginamit sa verse 5 ng chapter 2. Bubuksan yung mga Biblia sa Genesis chapter 2 verse 5, yun yung unang beses ginamit, the Lord called.
like small detail. Open your Bible sa Luke 17:32. Napakabigat ng warning ng ating Panginoon Kristo. Remember Lot's wife. During the earthly ministry of our Lord and Savior Jesus Christ, when He was pronouncing the woes to unrepentant cities, anong sabi niya? Alalahanin niyo yung asawa ni Lot. Bakit? Ano man ang dahilan na pwede natin isipin ng maraming tao, bakit ba ginawa ito ng asawa ni Lot? Isa sa mga bagay na pwede nating maisip ay si Lot, nung siya'y tumalikod upang lumingon sa Sodom at Gomorrah, hindi lang niya sinuway yung utos ng Diyos. Di ba sabi, huwag kayong hihinto, huwag kayong lilingon pabalik. Tumakbo kayo ng mabilis patungo dun sa lugar na yun. So, hindi lang sinuway ng asawa ni Lot yung utos na ito, kundi ang makita natin, bagamat sila'y nagmamadaling tumakbo palayo ng city, hindi nagawang maihiwalay sa kanya sarili yung Sodom. Kaya nga di ba may makasabihan na you can take a girl out of the mountain, but you cannot take the mountain out of the girl. Ganon din yun. You can take a sinner out of the world, but you cannot take the world out of that sinner unless he is found in the grace of God. Siya ay naging pillar of salt. Now perhaps hindi ito literal na salt, a metal or a metallic substance, but it became a pillar of salt as it is said here. Pero the way it is written, kino-convey na as in talagang walang buhay. Tandaan natin, location ng Sodom and Gomorrah is in the Dead Sea. Hindi na sa Dead Sea, lumulutang na ko din. Of course, the valleys, sa lupay na yon, malapit sa Dead Sea. At alam natin, sa Dead Sea, walang nabubuhay dun. Bakit? Sa sobrang taas ng salt content. Kaya nangyari sa Sodom and Gomorrah, by God's consuming wrath, by His judgment, it has become lifeless like the Dead Sea. Nakakalungkot, sa halip na maligtas, kapahamakan yung inabot ng asawa ni Lot because she looked back and disobeyed what God has commanded. Now, I know I'm always running out of time. Atin natin sa verse 27. Anong sabi? Bilang pagtatapos. So verse 27, nagdaan na yung gabi, umaga na. Bumalik si Abraham dun sa lugar na tinayuan niya upang makita yung Sodom and Gomorrah. But this time, Sodom and Gomorrah are no more. Bakit? Verse 28, and looked down toward Sodom and Gomorrah and toward all the land of the valley, and he looked, and behold, the smoke of the land went up like the smoke of a furnace. Sabihin, hindi lang siya yung ordinaryong usok, may nagsigalang. Sabihin talagang ganun, katindi yung pagka-overthrow ng Diyos sa city of Sodom and Gomorrah and all the land. Tinupok sila ng Diyos. Na ganun katindi yung paggunaw ng Diyos sa Sodom and Gomorrah na napakakapal ng usok. Signifying na walang itinira. Lahat ay consumed by His consuming wrath. Kaya sa verse 29 sabi, so it was that when God destroyed the cities of the valley, God remembered Abraham and sent Lot out of the midst of the overthrow when He overthrew the cities in which Lot had lived. I want to emphasize this one thing that was said here in verse 29. God remembered Abraham. Hindi lang yun, ay, si Abraham nandun. It's a covenantal expression. Nalala nyo kay Noah, and God remembered Noah. Yung sinasabi dito, God remembered Abraham. Ibig sabihin, Abraham was always in God's mind in the context of the covenant that He graciously established with him. Ibig sabihin, yung hiniling ni Abraham sa Diyos, hindi ipinagkait ng Diyos sa kanya. Yun nga lang, talagang walang natira miski isa na righteous o kahit 10 sa Sodom and Gomorrah. Pero ano ang kagandahan? Dahil sa covenant ng Diyos kay Abraham,
Bagamat ganun, kapalya-palya o faltering yung pananampalataya ni Lot, he benefited from it. Kaya ang sabi, sent Lot out of the midst of the overthrow when he overthrew the cities in which Lot had lived. Ibig sabihin, niligtas ng Diyos si Lot in view of God's covenant with Abraham. In closing, mga kapatid, pakinggan niyo mabuti. That which is way worse than the awful destruction of Sodom and Gomorrah is still to come. Again, I want to be angry, and forceful in saying this, but I just can't. I am overcome by the dread of what this world will see. Why? That which is way worse than the awful destruction of Sodom and Gomorrah is still to come, and that is the day of the Lord. Sa Tagalog, mga kapatid, kalunos-lunos yung ginawa ng Diyos sa Sodom and Gomorrah, pero yung mas matindi pa dun, yung di hamak o higit na mas matindi pa sa ginawa ng Diyos sa Sodom and Gomorrah, paparating pa lang. Paparating pa lang. Pagsakay mo na MRT, paparating na. Betty Gobol Monte, paparating na tayo ron. Mas matindi pa sa ginawa ng Diyos sa Sodom and Gomorrah, paparating na yun. At yun yung day of the Lord. Kaya nga, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Walang dahilan para maglinger ka. Kaya nga, gaya ng binabanggit ko kanina, tingnan niyo mga kapatid, buksan niyo sa Matthew 11:20-24. Then he began to denounce the cities where most of his mighty works had been done because they did not repent. Ito yung pronouncement ng ating Panginoon Kristo. Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty works done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I tell you, it will be more bearable on the day of judgment for Tyre and Sidon than for you. And you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will be brought down to Hades. For if the mighty works done in you had been done in Sodom, it would have remained until this day. But I tell you that it will be more tolerable on the day of judgment for the land of Sodom than for you. Ako, hindi ko imagine sarili ko. Subukan nga, pasyalan yung Sodom and Gomorrah. Habang binubusan Diyos yung galit niya. Tingnan ko lang. Kahit from afar, hindi mo matitingnan eh. Pero ang sabi ng Panginoon, more tolerable pa yung dinanas ng Sodom and Gomorrah kaysa dadanasin ng hindi lang ng Chorazin, ng Bethsaida, hindi lang Capernaum, kundi lahat ng city na hindi magpapasakop sa Kanya. Ito pakinggan niyo mga kapatid, the only way to escape the pouring out of the full measure of the wrath of God is provided by God Himself. The Son of God who came to this world to bear our sins and our shame and the punishment on His shoulders through His sufferings and death on the cross. Kung si Lot, may mga angels na nag-assist sa kanya so that he would be taken out of his house. Jesus Christ did not call host of angels to come to His aid, to put an end to His sufferings on the cross. But He suffered till the end because of the Lord being merciful to us. Naunawaan niyo ba? Si Lot, sa kabila ng kanyang mga kalikuan dito, the Lord was delighted to provide these angels to him to come to his aid, to make sure that he will be brought out of his house, brought out of that city, so that he will not be consumed by the wrath of God. But something way greater than that, which is done by the Lord for us. Our Lord and Savior Jesus Christ did not call His host of angels from heaven to put an end to His sufferings on the cross. Kaya nga, when Peter chopped off the ear of that soldier, ang sabi ng Panginoon, sa tingin mo ba, hindi ko kayang tumawag?
ng mga anghel sa langit. Pero hindi ito ang kaparaanan. The Son of Man must suffer. Kaya habang nakabayubay ang ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi siya tumawag sa libo-libong mga anghel para matigil yung kanyang paghihirap, kundi hanggang sa kaduluduluhan, binata niya, dinala niya sa kanyang mga balikad, sa kanyang buong buhay, ang lahat ng kaparusahan para saan? Sa ating kasalanan. Para saan? Para hindi na tayo makonsume ng puot ng Diyos. Para saan? Para sa halip na condemnation, acceptance ang ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya nga, sa pagpapatuloy ng Matthew 11:20-24, sabi, sa verse 25 to 30, no, magfo-focus kasi tayo masyado lagi sa verses 20-24, pero tingnan natin anong sinunod ng Panginoon doon. Pagkatapos niya sabihin, Matthew 11:25 to 30, at that time Jesus declared, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to little children. Yes, Father, for such was your gracious will. All things have been handed over to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal Him. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Ikaw, na ginawang tagatanggap ng pagliligtas ng Diyos, hindi yun dahil sa sarili mong lakas o talino, kundi dahil sa habag ng Diyos. Kilala mo ang Diyos, kilala mo ang Panginoon Kristo, dahil kinilala ka ng Diyos ayon sa kanyang habag. At makatitiyak ka sa iyong puso ayon sa kanyang salita. Hindi na puot ng Diyos ang iyong tatanggapin. Bakit? Ang pinatanggap sa iyo ng Diyos ay walang iba kundi kanyang pag-ibig. Kaya ganun yung invitation ng Panginoon. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Through Jesus Christ, it is not God's consuming wrath, but rather God's wondrous compassion that we have received. Through the grace of our God and Jesus Christ. Pakinggan niyo ito mga kapatid. It is a light burden. And it is an easy yoke. To be in Christ, even if it means that the world will hate us, that the world will deprive us of the good things that God has actually intended for us. Sa Tagalog mga kapatid, sa dami ng sinabi ko, maliit na bagay yung huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang magsinungaling, huwag kang maging tampalasan na palalo sa iyong mga magulang at sa mga otoridad na nilagay ng Diyos sa iyong over you. Maliit na bagay yung wag mong pagnasaan yung pag-aari ng iba. Maliit na bagay yung ibigay mo yung sarili sa pagsamba sa Diyos sa araw na kanyang tinakda. Mapuno yung isip natin mga kapatid. Ano ba yung kapalit? Dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Now, one day you may have like the faith of Abraham. The other day you may have like the faith of Lot. Fear not. Don't lose hope. At the end of the day, it is not how strong or weak your faith is, but rather it is all about the object of that faith, and that is our compassionate, faithful, gracious,
and loving God. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Never treat as a joke the things concerning God and His kingdom. After all, always remember, instead of being consumed by God's wrath, you have been crowned with glory, being so united with the Lord and Savior Jesus Christ. Kaya, mga kapatid, yung sambahin yung nag-iisang Diyos, yung sambahin ang nag-iisang Diyos sa kaparaan ng inutos niya, yung pahalagahan, yung kanyang banal na pangalan, yung sumamba sa kanya sa araw na tinakda niya, at yung mahalin natin yung ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili dahil sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Hindi siya kabigatan, kundi kasiyahan natin na mga niligtas na ng Diyos mula sa kanyang puot patungo sa kanyang pag-ibig na kalob sa atin, walang iba kundi na kanyang bugtong anak na si Kristo Jesus. Go out of your house, proclaim the good news of salvation in Jesus Christ. After all, how lovely are the feet of those who bring good tidings or the good news of God's salvation in Jesus Christ. Let us pray.